O Auntie Claire, to the rescue na rin ba dito sa pinagyayaw-yaw ni Dunyor sa Bohol? Kung saan kawawa siya dyan. Matapos sabihin niya or pinagyayabang niya yung gagawin daw niya. Yun nga lang, mukhang maraming natawa. O ito, panoorin natin ang video. Auntie Claire, ipagtanggol mo to. Para malaman din ninyo, inaayos din natin yung Bohol Airport para gawing international airport para yung mga turista hindi na kailangan dadaan sa Maynila. Ano daw? Gagawin daw niyang international airport para hindi dadaan na sa muntik pa sabihin niyang Pilipinas ha, para hindi na dadaan yung turista sa Manila at didiretso na sa Bohol. Kailangan gagawin daw international, ginagawa daw. Naku, Dunyor, baka hindi naman siguro alam ni Dunyor na meron ng international airport, yung Bohol, yung Panglao Bohol International Airport, meron na. Ulitin natin yung sinasabi niya. Para malaman din ninyo, inaayos din natin yung Bohol Airport para gawing international airport para yung mga turista hindi na Kung ako yung tagapagtanggol ni Dunyor, mahirapan talaga ako na ipagtanggol siya dito sa sinasabi niya. Kaya yung tagapagtanggol niya, ang pinakamagaling lang dyan, si Auntie Claire. Yan lang yung asahan natin dyan. Yung iba na tagapagtanggol dyan, pag ganitong mga isyu ni Dunyor na pinagyayabang ha, dyan sa mga taga-Bohol, mananahimik yung mga yan, tameme yung mga yan, kasi hirap na silang ipagtanggol. Gagawin daw niya ha, gagawa daw siya ng international airport yan sa Bohol para hindi nadadaan sa Manila ang mga turista. Matagal na po, mahal nating Pangulong Bongbong Marcos. Meron na pong Panglao International Airport yan sa Bohol po. Sa comment section po kasi Auntie Claire, hinahanap ka po. Kasi ikaw yung magaling na tagapagtanggol ni Dunyor. Kahit ano-ano yung lumalabas sa bunganga mo, ay natutuwa yung nakikinig sa'yo. Alam naman namin na minsan ay hindi totoo yung pinagyayaw-yaw mo. Auntie Claire, baka sisiin mo na naman si Duterte na ito. 3 taon na po siya naging Pangulo. Hindi ba niya alam na meron ng international airport dyan sa Bohol? Ako yung nagtatanong lang kasi inulit ko yung video. Gusto kong intindihin yung pinagsasabi niya. Ang hirap eh. Mahirap yung magmamayabang ka no? Mahirap yung magmamayabang ka na hindi mo alam. Kagaya ng flood control project, pinagyayabang pero hindi niya alam na maraming ghost project pala. Marami palang anomalya. Pinagyayabang yung 5,500 flood control project. Ngayon, ito naman, panibagong pagmamayabang. Sus naman. Ito ang sabi ng mga netizens tungkol dyan sa sinasabi ni Dunyor ha. Sabi ni Marvin Oclida, Panglao International Airport left the chat. Meron na kasi. Sabi ni Rose Irene Novela Opera, 3 years na jud siya si Gigaplano, may nabuhat puro plano. Bisaya po yan. Kasi mga taga-Bohol, mga Bisaya po dyan. Ang sabi niya dito, ibig sabihin niya, lagi na lang nagpaplano. 3 taon nang laging nagpaplano, wala pa rin nagawa, puro plano. Sabi ni Tian Chris, presidente ba talaga yan? Opo, yan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Rico Boy TV, budol na naman. Malay natin gagawin nga niya. Sinabi pa lang niya na gagawin niya, pero meron na kaagad, di ba? Ganun kabilis, di ba? Meron na. Tagal na po yung international airport yan sa Bohol. Meron pa siyang pinangako sa mga magsasaka. Ito ang pinangako niya. Ang sabi dito, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilulunsad nito ang mas maraming irrigation projects. Naku, irrigation. Sana hindi ghost yan ha. Upang mas maraming taniman ang matubigan na magpapalakas sa produksyon ng bigas sa bansa. Irrigation daw sa mga magsasaka dyan. Paano yan kung lagi naman binabaha dyan? Irrigation pa rin ba ang tutukan? Ako nagtatanong lang. Sinabi ng Pangulo na nasa ganitong paraan ay hindi na mahirapan sa mataas na presyo ng bigas at matiyak na mayroong sapat na supply. Higit sa lahat ay hindi na kailangang mag-import. Di nga. Baka salita nga lang ha. Baka pangako na naman yan. Di ba? Matagal na dapat yan kasi nung eleksyon, ang pinangako niya ay 20 petot na bigas. Dapat, yan ang inuna niya. Bakit ngayon pa lang?
Naranasan niya noong panahon ng pandemya na nahirapan sa supply ng bigas dahil walang barkong nagdi-deliver ng bigas kaya dapat ay mayroong sariling supply ang bansa. Sabi niya, that is very important para hindi na tayo mag-import. Kailangan ang gawin natin ay makapag-produce tayo ng bigas na sapat para hindi na tayo umasa sa ibang lugar. Sabi po ni Dunyor yan. Nitong Biyernes ay binisita ng presidente ang isang irrigation project sa Calapi, Bohol at nasiyahan siya dahil mahigit 90% ng tapos ang proyekto at hindi na tulad sa maanumalyang flood control projects. O kinumpara pa talaga sa flood control projects. Pinagyabang muna yan nung SONA. Tapos ngayon dito sa irrigation, 90% na daw tapos. Alanganin yan. Kasi yung flood control, pinagyabang muna yung 5,500 na flood control, ganon, kalupit. Eto, 90% na daw tapos. Talaga ba? Kapag mayroon ng anya sapat na supply ng bigas ang bansa mula sa mga lokal na magsasaka, mababawasan o mawawala na ang mga smuggler ng bigas. Kaya palakasin ng administrasyon ang produksyon ng pamamagitan ng mga maraming irrigation projects. After 3 years, yan pa rin ang sasabihin. Ito, dagdag pa niya. Kaya natutunan natin na dapat mayroon tayong sariling supply. Kaya patuloy ang aming mga proyekto para sa irrigation. Sa mga magsasaka po dyan sa Bohol. Yan ang sabi po ng ating mahal na Pangulo. Irrigation at yung international airport daw. Pero, eto naman ang komento ng mga netizen pagdating dyan sa irrigation. Naku po, kontra na naman kayo. Ginagawa na ng Pangulo natin ang lahat para sa inyo. Kontra na naman kayo. Sabi ni Ana, wow, baka marami na namang boss, wag ka na nag-project kasi 2 years ka na lang. Grabe naman kayo. Sabi ni Rolando Jabonillo, kwartang linaw na yan. Pera na naman daw. Sabi, siyempre kailangan ng pera pag may proyekto, di ba? Sabi ni Ate Norms, kahit maraming irrigation project, wala nang ang gustong magsasaka dahil sa mababa masyado presyo ng palay. Yan dapat ang unang tutukan niya. Masyadong mababa yung presyohan ng palay tapos bigas ang mahal-mahal pa rin. Tapos may pinagyayabang na 20 petot na bigas. Pili lang kung saan at kung sino ang bibili. Parang kumbaga parang lumalabas subsidy lang. Yung 20 pesos na bigas ang hinahanap ng taong bayan, yung mabibili talaga sa merkado. Sabi ni Kirin Magallanes, budget na naman. Matik yan. Kailangan ng budget talaga yan. Sabi ni Marvin, puro na lang pangako. Malay mo, mayroon siyang pangako na matupad. Yung airport nga dyan sa Bohol, di ba? Sinabi pa lang niya, pero may airport na pala. Sabi ni Federico Antipino, sa 10 sinabi mo, 11 ang mali. Sabi kayo, si Duterte na lang isipin mo araw-araw kung paano mapabagsak. Puro kasi kayo Duterte, puro sisi sa Duterte. Ngayon, pumalpa kayo dyan sa flood control nyo, Duterte. Bumaha sa Manila, pero Davao yung gusto imbistagahan. Anyari, sabi ni Jaime Calderon, hanggang matapos ang termino mo, wala din katapusan pangako. Nakanganga ka pa rin. Grabe kayo sa ating mahal na Pangulo. Huwag ganun ha. Sabi ni Chokes, huwag ka nang mangako, wala namang mataniman kasi puro baha na. Baka merong mga diyan sa ibang lugar, di ba? Tiwala lang tayo dito sa pangako ng ating mahal na Pangulo. Diyan sa Tagabola, irrigation daw. At ang matindi, international airport para hindi na daw dumaan ang Manila. Paano yung dating airport diyan? Di ba ginagamit pa rin yun hanggang ngayon? Talaga, baka naman hindi nyo sinabi sa ating mahal na Pangulo na mayroon ng international airport diyan. Tingnan nyo, may maggagawa ng international airport. Budget na naman. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.